May nagpadala sa atin na Xiaomi Talent Inflator yan. Sabi ni Sir, ang problema nito mabilis na malobat. Kaya ang gagawin natin dito, papalitan natin ng battery. Yan, maraming tayo napalitan ng battery ng Xiaomi Talent Inflator. Ang problema niya, mabilis malobat. Ang ginagawa natin dito, ina-upgrade natin yung battery niya. Kung 2,000 mAh yung battery niya, gagawin natin 2,600 mAh. Sa ganitong Inflator yan, medyo talagang mahirap lang siyang baklasin yan. Napakadami ng baklasin, daming tornilyo, may mga clip. Yan. Kaya medyo talagang mabusisi yung paggagawa ng Xiaomi Type and Paper. Sabi nga nila kung ano yung maliit na unit, yun pa yung mas mahirap gawin kaysa dun sa malalaking unit. Yan, kasi sa mga tornilyo, sa mga clip, yan gagawin natin dito, babakasin natin. Yan, mapansin nyo, binakas natin yung ilalim, tapos may screw dyan. Tutulak natin. Tapos makikita natin siyempre yung battery dyan. Pero ito halos lahat baklas. Baklas lahat yung unit na to para mapalitan natin yung battery. Pero meron na akong nagawa nito na modelo na ngayon. Medyo mabilis ng baklasin yung battery niya kasi nasa ibabaw na lang. Ito talagang lahat ng cover, kailangan natin baklasin. Yan, lahat ng screw. Tanggalin natin lahat ng tornilyo dito para mabaklas natin yung battery niya. Tapos ang setup ng battery nito, 2S1P yan, 2 series 1 parallel. Kaya ang ipapalit natin na battery, siyempre yung ginagamit nating battery, it is 650 battery na 2,600 mAh ang capacity niya. Nantayan natin niya, tatanggal natin yung mga tornilyo. Medyo ano lang talaga, konting tiyagalan talaga sa pagbabaklas ng tornilyo nito. Dahil medyo marami, hindi naman siya ragay ng iba na clip lang yan. Tatanggalin natin yung mga clip, tapos maupuan natin yung battery. Ito hindi, medyo talagang pahirapan talaga yan ang natin niya. Tatanggal natin yung cover, tapos tatanggalin ba natin yung wire dito, papunta din sa may, ano niya. Kasi may mga clip pa yan dun sa may, sa may board eh. Yan. Inusungkit natin yung, doon, yung pinaka-terminal. Pero hindi matanggal, kaya ang gagawin natin, tanggalin natin to. Kasi pati yung board tatanggalin yan. Pag tinanggal natin yung board, nandun yung battery niya sa loob. Pati yung battery, tatanggalin din natin para may repack battery natin. And gagawin natin dito, repack battery, replace tayo ng 2,600 mAh na battery. Ang gamit natin ay INR battery, 8650. Yan, yung mga battery. Sa mga magtatanong nga pala ng mga battery, lithium battery, type 4 battery yan, lithium ion 8650. 2,600 mAh ang battery na meron tayo. Tsaka LiPo4, LD Green ang brand yan. 32700, meron din tayong stock niyan. 6,000 mAh ang per cell. Ito, mapasin niya natanggal natin yung wire, iharap natin yung board para matanggal natin yung battery niya. Yan, medyo dahan-dahan lang kasi may ma-flip pa yan. Ayun, may mga terminal wire pa doon. Kaya tatanggalin pa natin yan. Yan, ginawa natin, hindi natin yan. Usog na lang natin yung board. Dahil medyo maikpit yung sa may terminal niya. Mahirapan ba tayong baklasin yan? At tama mamaya, minsan kasi pag tinatanggal natin yan, sa may terminal niyan sisira pa. Kaya dapat konting ingat lang. Ayan, mapansin niya ito yung board niya. Ito yung BMS 2S1P ang nakakabit sa kanya na battery. Tapos yung BMS niya, yun, nakatouch dun sa may DC motor niya, hindi dun sa may pump. Tinanggalan natin yung nickel para matanggal natin yung battery at papalitan natin ng 18650 battery na brand new battery siyempre ginagamit natin para sigurado na quality yung mga pinapalitan natin ng battery. Siyempre mas higher capacity dun sa dating battery niya. Kaya sigurado tayo na mas tatagal to dun sa dating nakakabit. Kaya nakabitan na natin ng lithium-ion 8650 battery, 2,600 mAh. Spot weld natin, siyempre. Kasi magsi-series connection tayo dito eh. Kaya kailangan natin na spot weld. Papunta dun sa may battery niya ng positive-negative. Tapos yung negative-positive naman para naman dun papunta sa BMS. Yan, may BMS to. Kaya ang setup niya, makikita niyo naman pag binaklas niyo yan, makikita kayo dun sa battery, yung connection niya, yung B-negative, B-positive, tapos may BN, yung sa may, para dun sa series connection. And napalitan natin ng battery, kinabit na natin ulit, yung
battery case niya, tapos pabalik natin yung tornilyo. Tapos babalik na natin lahat, pati yung board, pati yung mga wire na tinanggal natin. Yan, medyo talagang konting tiyaga lang. At least kahit paano may mauwa yung idea ko sa running. Meron kayong ganito na mga tire inflator yan, mabilis na malobat. Yung battery na tinanggal natin, kinuha na natin ng capacity yan, nasa below 1,000 na lang. Kaya talagang mabilis na malobat. Siguro medyo matagal na din to kay Sir. Tire inflator niya na to. Dahil matagal na malobat. Ito, ano naman true rated naman yung nakakabit na battery dito. Pag matagalan talaga at madalas na gagamit yan, siyempre, bumabagsak din naman yung capacity ng battery. Yeah. Kabit natin yung board tapos yung mga tornilyo, babalik natin. Yan. So, importante rito, siyempre, kung paano natin binaklas, ganun din natin ibabalik. Mas maganda para hindi rin naririto yung mga tornilyo, i-set aside niya. Kung para saan siya. Tapos yung mga parts, double check natin ba mamaya meron tayong mga nakalimutan. Yan. At naman tayo kinabit doon na o-ring. Tapos tornilyo din natin to. Yan. Sa mga ganitong tire inflator, Bluetooth speaker, yan. Sa mga drill, sa mga impact battery, e-bike battery yan. Kung may tatanungan kayo, mag-PM lang kayo. At masasagot naman natin lahat yan. Tapos testingin natin siyempre sa charging. Kung nag-charge siya, yan. Natin naman charging na siya, nag-charge. Bago natin i-assemble, testingin natin sa charging para sigurado tayo at testingin natin kung mapapower yung unit. Para naman less hassle ba mamaya naka-assemble na tapos may problema pa, pabalasin na naman natin yan. Kaya mas maganda kung bago natin i-assemble, kung nakikabit natin yung battery yan, testingin natin sa charging tapos testingin natin yung unit kung magpa-power on. Para hindi masyadong maraming trabaho. Kasi kung naka-assemble na yan, babalasin na naman natin yan. Nakita nyo sa pagbabaklas, medyo matagal na yung inabot. Kung babaklasin pa ulit natin yan, magda-doble-doble yung trabaho natin. At ito, okay na natin yan naman at power on, nag-charge, ibabalik na natin lahat ng mga tornilyo. At yung binaklas natin, pati yung mga case, yung cover yan. Sa mga ganitong DIY yan, para kahit paano may mga idea kayo kung meron kayong tire inflator, mabilis malobat yan. Sa mga impact battery, Bluetooth speaker yan. Sa mga inquiries na mga battery meron tayo PM lang kayo para sa mga available na battery natin. At ito, ina-assemble na natin at okay na to. At ipapadala na natin to kay Sir na nagpadala no tire inflator para maobserbahan niya. Ipupull charge muna natin yung battery para pagdating sa kanya, matest na niya kung gaano katagal ang abutin. Paggamit nito, bago malobat. Ayan. Atin niya naman, okay na to. At ikabit natin yung mga tornilyo. Yan, step by step. Atin niyo naman kung paano natin binaklas, paano natin binuo yung tire inflator at nag-power na. Okay na to at maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating video. Nandito na lang.